21 to 23 billion pesos new Senate building. Yan ang ugat ng pinagtalunan ni Nancy Binay at ni Peter Alan Cayetano sa nakaraang Senate hearing. Kung di pa sila nagtalo, hindi pa natin malalaman, di ba, na meron palang isang new Senate building na ginagawa, nagagastusan ng 21 to 23 billion pesos. Na bahagi ng 21 to 23 billion pesos na ito, 600 million dito ay para lamang sa landscaping. Diyos ko po, Lord. 600 million pesos para sa landscaping lamang ng new Senate building. At hindi pa nagtatapos yan. Dahil ang 21 to 23 billion pesos ay budget lamang para sa tinatayong building at sa lupang kinatatayuan nito. Wala pa po yun dyan yung mga furnishing. Ibig sabihin yung mga gagamitin ng mga kapitapitagan at kagalang-galang natin mga senador na mananahan dyan ay hindi pa kasama. So tataas pa yan. Ang topic po natin ngayong gabi, nakatuon sa tanong na, ikaw bilang ordinaryong mamayang Pilipino, sa tingin mo ba yung composition ng 24 senators ngayon karapat dapat para gastusan ng 21 to 23 billion pesos para sa kanilang panibagong tahanan? Ikaw. Ipikit mo yung mga mata, himayin mo isa't isa kung sino mga senador na nakaluklok ngayon na inihalal mo noong 2022. Isama mo na rin yung inihalal natin noong 2016 to 2022 hanggang ngayon. Meron kang Robin Padilla, meron kang Bongo, meron kang Bato, meron kang Revilla, meron kang Lito Lapid, at meron kang pamilyahan na ehersito. Dalawang ehersito, dalawang Cayetano, dalawang Villar, di ba? At meron pang mga elected senators na galing sa mga political dynasty sa mga probinsya at bayan-bayan nila. Ipikit mo yung mga mata. At isaisip mo, karapat-dapat ba nagastusan natin mula sa ating mga dugot pawis na buwis ng 21 to 23 billion pesos para sa kanilang bagong Senate building? Ang mga ganitong uri ng senadores na inihalal ninyo? Ako, I can say talaga hindi ko binoto yung mga yan. At kung hihimayin natin isa't isa, ang 24 na ito, isa lang ang masasabi kong qualified dyan na pwede natin paglaanan ng taxpayers money na magkaroon ng isang new Senate building. Si Risa Hontiveros lamang. Siya lamang yung senador dyan talaga kita mong nagkukumahog na mag-imbestiga sa mga korupsyon sa bayan. Mga batas na ipinasa niya na patungkol sa kapakanan ng mga kababaihan, mga kabataan ng bayan. Kaya mga minamahal kong kababayan, baka naman pwedeng this time sa susunod na 2025 election, 10 months from now, maghahalal na naman tayo ng mga panibagong senadores. Kung sa tingin ninyo, karapat dapat na mag-re-elect tayo ng mga tipo ni Bato, ni Bongo, ni Revilla, ni Lapid, at magbabalik daw si Tito Soto, Bulaga, at saka si Manny Pacquiao, tapos meron pang papasok daw na Philip Salvador, tapos yung dalawang tulpo, tapos yung kapatid ata ng Villar ikakandidato rin para pumalit doon sa ina. Aba, pag hindi artista, pamilyahan na lang inihahalal natin, wala na bang iba? Marami naman dyan. Isip-isip naman tayo bago tayo magpipindot ng mga iboboto nating senador. Aba, isip-isip naman. Pumili naman tayo ng bago. Oo, yung mga qualified. Yung hindi magnanakaw. Yung makadiyos. Yung tapat sa bayan. At higit sa lahat ay makabayan. Oo, yung nagmamahal sa ating bayan. Hindi yung mga tuta ng China. Hindi yung mga sa loob na nakaraang halos 10 taon, 9 na taon ay tahimik sa ginagawang pag-aabuso ng China sa atin, pambubuli, harapan pangnanakaw sa ating mga teritoryong dagat. Oo, isipin natin yung mga senadores na ihahalal natin ay yung hindi magnanakaw. Oo, yung may pinag-aralan, yung matalino. Parati natin tandaan, mga minamahal kong kababayan, ang trabaho ng senador ay humabi, gumawa ng mga batas
para sa interes ng nakararaming Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan, sa mga ordinaryo at mahihirap na mamamayang Pilipino, at para sa interes at kapakanan ng bayan. So, sana po ang episode na ito ay nakapagbigay sa inyo ng konting kiliti. Sabi nga lang sa konting kiliti para sa ating mga isipan, konting ideya sa kung paano ba naman tayo maghahalal ng susunod ng mga senadores. 12 senador sa 2025. Ibasura na natin yung mga basurang nasa Senado na yan. Basura na yan. Basura yan mga yan, sasabihin ko sa inyo. Saka nakakita na naghalal ka ng isang senador dahil sumayaw lang ng budots. Di ba? Naghalal ka dahil mayaman, naghalal ka dahil kilalang apelido, dahil artista. Huwag naman. Marami tayo dyan. Maging matalino tayo sa 2025. Ha? So hanggang dito na po lamang muna. Ha? At muling sa tulad ng lagi kong palala, please like and share sa ating mga episode. At maraming salamat po. Hanggang sa muli, magbabalik si Tambakol para sa Chika Chika with Tambakol. Ciao!